Sino kasi yung nagbigay ng Philippine flag dito kay Alex Ayala para papirmahan? Okay ka lang. But anyway, congratulations po. Proud pa rin tayo bilang Pilipino. Trending kasi tong usapan na to. Kasi merong babaeng nag-abot kay Alex Ayala ng Philippine flag para papirmahan be. Siyempre, aware na aware si Alex Ayala na hindi pwedeng sulatan ang Philippine flag bilang paggalang. At napakaganda ng approach niya dito, panoorin nyo. Walang tulakan po. Alex, high Sorry, five. no pushing. Walang tulakan din. Hi, Alex. Alex, high five. O diba? At naibalita na po ito. Ito po yung explanation. Mga kapatid, usap-usapan online ang pagtanggi ni Alex Ayala na pumirma sa isang Philippine flag. Ang sagot niya, bawal po sa flag. Tama si Alex, bawal po yan. Base sa Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines, ang watawat ay hindi lang souvenir at hindi rin autograph board. Isa po itong pambansang sagisag. Kaya ay pinagbabawal ang paglalagay ng pirma, mensahe, larawan o anumang marka sa mismong watawat. Kaya kung hahanap kayo ng pirma ni Alex sa t-shirt, cap, tennis ball o racket na lang. At hindi lang yan ang bawal sa Philippine flag. Hindi po ito pwedeng gawing tablecloth, kurtina, pantakip sa rebulto o kahit bahagi ng costume. Kaya kung nakabalabal ka ng totoong Philippine flag, abay paglabag yan sa batas. At mga kapatid, meron ng mga nasampulan noon, taong 2009, humingi ng paumanhin ang aktres na si Pokwang matapos magsuot ng gloves na may disenyo ng Philippine flag. Noong 2016, pinuna rin po ng National Historical Commission of the Philippines si Madonna nang gamitin niya ang Philippine flag bilang bahagi ng kanyang costume sa kanyang concert sa Maynila. Pero alam nyo ba, dati naman kabaliktaran ang problema. Noong 1907, ipinagbawal pa nga ng mga Amerikano ang pagwawagayway ng Philippine flag. Dahil para sa mga Pilipino, ang bandila ay simbolo ng paghimagsik at kalayaan. Pero noong 1919, pinayagan na muling iwagayway ito sa publiko. Isa pa, alam nyo ba na ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa na pwedeng baliktarin ang watawat kapag kapayapaan, asul ang nasa itaas. Pero kapag digmaan naman, pula ang nasa itaas. Iyan lang ang lehitimong pagbabago sa posisyon ng watawat. Hindi ang paglagay ng pirma o disenyo. May kaparusahan ang paglabag. Maaaring pagmultahin ng hanggang 20,000 pesos. Makulong ng hanggang 1 taon o pareho, depende sa desisyon ng korte. Kaya naman, hindi man nakakuha ng pirma ang fan ni Alex. Meron siyang nakuhang mas mahalaga. Isang paalala na ang pagmamahal sa bayan minsan nagsisimula sa paggalang sa sarili nating watawat. At si Alex Ayala, hindi man pumirma sa watawat, pero sa bawat panalo niya, parang napipirmahan niya ang pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. O at least, alam na natin na napaka-importante na wag dudumihan, pipirmahan, or susulatan ang ating watawat. But anyway, kahit punong-puno tayo ng mga corrupt na opisyales ng Pilipinas o gobyerno, may rason pa rin talagang maging proud na Pilipino. Alex Ayala, congratulations sa'yo!